Marami po akong mga katropa na nakapag-abroad na at marami rin ako mga nakaka-chat na nahandun ngayon sa abroad. At kapag kami po ay mga nakakapagkwentuhan, madalas na i-compare namin yung mga sasakyan dito sa Pilipinas tsaka yung mga sasakyan doon sa bansa kung saan sila nagtrabaho or nagtatrabaho. At hindi po nawawala sa mga kwentuhan namin yung difference ng presyo ng mga sasakyan dito at doon sa kanila. Kasi daw doon sa ibang bansa, mas mura ang mga sasakyan compared dito sa atin. Kaya doon ay madali silang maka-acquire ng sasakyan, brand new man or second hand. Doon daw, kapag ang sasakyan nila ay nagkaroon ng malaking sira sa makina o sa transmission o kaya naman ay nabangga ng malaki-laki ang damage, mas practical pa daw na dalhin na lang sa junk shop kaysa ipagawa kasi mahal daw doon ang labor sa pagpapagawa ng sasakyan. Mas makakamura ka pa daw kung bibili ka na lang ng iba. Tapos pansin ko rin sa mga katropa kong napunta sa ibang bansa, ilang buwan pa lang sila nagtatrabaho doon, afford na nilang bumili ng isang sasakyan. Yung iba, second hand lang yung binibili, pero yung iba nakakakuha kagad ng brand new. Samantalang dito sa Pilipinas ay ilang taong ka na nagtatrabaho at nag-iipon bago ka pa magkaroon ng sapat na pera pang down payment sa hulugan o kaya naman pambili sa isang second hand na kotse. So bakit nga kaya dito sa Pilipinas ay napakamahal ng isang sasakyan di tulad sa ibang bansa? Meron po akong nakakwentuhan, ang sabi niya sa akin, dahil daw yan sa ang pera ng Pilipinas ay mababa ang value, di tulad sa ibang bansa. Mas maganda ang value ng pera nila. So siguro nga may point siya doon, pero sa tingin ko ang pinakadahilan kung bakit mas mahal ang sasakyan dito sa atin ay dahil sa mataas ang tax na binabayaran natin. Yan ay dahil karamihan ng mga sasakyan na nahandito sa Pilipinas ay mga imported or imported brands. Wala tayong Pilipinong car company na masasabi nating atin talaga. Dahil dyan ay mataas ang tax na babayaran natin para tayo magkaroon ng isang matinong sasakyan. Kasi meron po yung excise tax, meron din po yan value added tax or VAT, at saka iba pang mga fees. Sabi nga po ng Security Bank, ang isang sasakyan daw na 600,000 or below ay may excise tax na 2%. So kung halimbawa ang sasakyan ay 500,000 kung sa manufacturer, papatungan po yan ng gobyerno ng 2% excise tax, kaya madadagdagan po yan ng 10,000. Pero kapag 600,000 to 1.1 million na ang halaga ng isang sasakyan, ang excise tax naman nito ay nakapix na sa 12,000. At kung lalagpas ang presyo ng sasakyan sa 600,000, let's say lumakpas ito ng 100,000, yung 100,000 ay papatungan ng gobyerno ng another 20% tax. Kaya ang magiging total lahat ng tax nito ay aabot sa 32,000. Ngayon, kapag ang halaga naman po ng sasakyan from the manufacturer ay 1.1 million hanggang 2.1 million, yan ay may fixed excise tax na 112,000. At kung susobra sa 1.1 million ang halaga ng sasakyan na ito, let's say sumobra uli ng 100,000, papatungan ulit ng gobyerno yung 100,000 ng 40% naman ngayon. Kaya ang magiging total lang tax niya lahat ay 152,000. Ngayon, kapag naman ang isang sasakyan ay 2.1 million pataas, yan po ay papatungan ng excise tax na 512,000. At kung sumobra sa 2.1 million ang presyo ng sasakyan na iyan, let's say na lang na sumobra uli ito ng 100,000, papatungan ng 60% tax yung sobrang 100,000. Kaya magiging total tax nito ay 572,000. So ganyan po kalaki yung tax na napupunta sa government natin sa pagbili natin ng sasakyan. Mas mahal ang sasakyan, mas mataas ang tax. Kung meron lang po sana tayo mga car manufacturer na talagang proudly Filipino, 100% Filipino made, malamang ay hindi po ganyan kalaki ang
babayaran natin para tayo magkaroon ng isang sasakyan. Meron naman po tayo dito mga small players na gumagawa ng sasakyan katulad noon. Meron tayong Saraw na gumagawa ng mga jeepney. Nandyan din po yung Francisco Motors na kamakailan ay nakita ko nag-i-introduce ng modern jeepney at saka ng electric vehicle na van. Malamang na mas mura yung mai-offer nila kasi yan po ay locally made. Kaya lang, ang production po nila ay very limited lang. Hindi katulad ng mga malalaking car companies na kayang mag-produce ng libu-libong kotse sa isang araw. Sa Malaysia naman po ay mayroon silang sariling car company na ang tawag ay Proton. Sabi po ng isang viewer na nakakwentuhan ko, doon daw po sa Malaysia ay maraming bumibili ng Proton kasi mas mura kaysa sa mga Japanese brand. Kaya doon daw ay mas maraming naka-Proton kaysa sa naka-Toyota or naka-Honda. Ang kuya ko naman po na nakabase ngayon sa South Korea, ang sabi niya naman sa akin ay mas mura yung mga gawa ng Korea na sasakyan katulad ng Hyundai at saka ng Kia kaysa sa ibang brand na hindi locally made from Korea. Ganon din naman ang kwento ng mga katropa kong nanggaling sa Japan. Siyempre, naando na ang mga sikat na Japanese brands. Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Subaru, Suzuki at saka Isuzu. Although mayroon din siyempre babayaran niya na tax doon, ay mas mura nila yung nabibili kasi locally made doon. Pagkatapos sa Japan, kapag gusto mo ng mas murang sasakyan talaga, pwede kang bumili yung tinatawag nilang K-car, K-truck at saka yung minivan na may limited na sukat lang ng body yon at saka limited lang din yung laki ng makina. Kaya ang tax na pinababayaran ng government doon ay maliit lang din. Kaya nga po sa Japan, almost 40% ng sasakyan doon ay maliliit. Meron po akong ginawang vlog about dito sa mga K-car. Kung gusto nyo pong mapanood ay ilalagay ko po ang link sa description. Meron naman po akong nakakwentuhan na ahente na vlogger. Yan po si Carlone Expert. Ang sabi niya sa akin na isang nakakapagpataas din daw ng presyo na mga sasakyan dito sa Pilipinas ay yung ipinapatong ng mga dealership or mga distributors. Lalo na kapag mataas ang demand sa isang sasakyan tulad na lang halimbawa ng Toyota Hiace. Kasi yan pong Toyota Hiace ay mataas po ang demand yan. Actually, yung bayaw ko ay bibili dapat yung Toyota Hiace. Kaya lang, wala ang available agad. Mag-iintay ka pa or pipila ka pa bago ka magkaroon nito. Tapos dahil very limited lang ang stock nito, pinaprioritize daw nila yung kukuha sa in-house financing. Kasi doon mas kikita ang isang dealership. Kaya kahit meron ka daw pang cash sa isang Toyota Hiace ay hindi ka daw agad-agad makakabili dahil nga sa taas ng demand. Kaya yung ibang mga hindi na makaintay, lalo na yung may mga pang cash na gustong mas makatipid, ay pumupunta na lang sa Nissan at doon kumukuha ng NV350. Yung bayaw ko tuloy, imbis na kumuha ng Toyota Hiace, napunta na lang sa Ford at kumuha ng isang Ford Ranger Wildtrak. Ganun po kasi talaga eh. Meron po kasi tayong tinatawag na law of supply and demand. Kapag mas mataas ang supply kaysa sa demand, mababa lang ang presyo. Pero kapag mas mataas yung demand kaysa sa supply, tumataas talaga yung presyo. Naaalala nyo noong pandemic, yung face mask na tig-5 piso ay tumaas ang presyo dahil sa taas ng demand. Actually, umabot ng 50 pesos may higit pa ang isang pirasong face mask. Kaya maraming mga manufacturers ng face mask ang gumawa ng maraming face mask. At nung dumami na ulit ang supply, bumaba na ulit ang presyo at nag-normalize na ito. So guys, kayo, ano sa palagay nyo ang dahilan kung bakit ba dito sa Pilipinas ay mas mahal ang sasakyan? I-comment nyo po yan sa ating comment section sa baba. Basta wag nyo lang po makakalimutang mag-like at saka mag-share. Maraming salamat kay Lemuel Cepeda Jr. na nag-avail ng DMA t-shirts. Doon naman po sa mga gusto ring magkaroon ng DMA t-shirts na katulad ng sinusuot ko sa mga vlogs natin, ito po ay available sa Shopee. Marami po kayong pagpipilian ng mga designs, colors at saka sizes. I-type nyo lang po sa search bar MR3M Apparel. May libre po yung sticker sa bawat purchase nyo. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing
Palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!